Maay na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. May pagdarumdum ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga local government units. Asin mga residentes na nakaistar sa lugar na aagian kan bagyo na maging preparado asin alerto. Sigun kay NDRRMC Executive Director Undersecretary Ricardo Halad, dapat dai magkampante asin kay pon manggararay nin mas preparasyon. Katakod kani, sinugo na niya ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council asin iba pang ahensya na padagos na magpalakop nin mga abiso o kaya patanid. Sinabi ni Halad na padagos sindang mapadara nin text warning asin abiso sa mga media outfit. Base sa datos kan Mines and Geosciences Bureau, kan Department of Environment and Natural Resources, maabot sa 3,076 unidentified nindang landslide as in flood-prone areas. Ang mga lugar nini, halit sa may iba-ibang lugar kan Luzon, Visayas, as in Mindanao, na maapektaran kan maraot na kamugtakan kan panahon. Miaras tanto Bareta halig dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Mantinidong naka-alerto ngunyan ang Philippine National Police o PNP Bicol matapos ang nangyaring magkasunod na pagsabog sa loob kan campus kan Bicol University. Sa padagos na investigasyon kan PNP Bicol, marangod sa insidente kan pagsabog. Napag-araman ay natangan na ang mga otoridad na sarong 40 mm projectile hali sa M203. Na-grenade launcher sa opisina kan o kaya mismo sa loob kan na main campus an nakuha asin na-discovery niya na pagkaaldaw. Sa pagpadagos kan investigasyon, dahil panaaraman kung si Isay ang nasa likod kan pagpapasabog sa loob kan Bicol University asin kung ano ang motibo sa nangyaring insidente. Mas pigihigutan niyan kan mga otoridad sa panginot ni Police Brigadier General Junel Estomo ang seguridad doko sa nasambitan ng lugar, kundi pati naman sa manlain-lain ng mga lugar di syudad kan Legazpi matapos na mangyari ang nasambitan ng bagay. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCG. Sa gararay na magkakaigwanin pag-aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo sa aga. Sigun sa Unioil Petroleum Philippines, posibleng maglangkaw nin 2 pesos agkod 2 Gs kada litro ang presyo kan diesel, mantang 1.40 hasta 1.50 sa kada litro nin gasolina. Kaya bana sa mga kompaniyang nag-anunsyo nin dagdag presyo ang Chevron Philippines o Caltex, Flying V, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, asin Sea Oil Philippines na magpapautob nin price hike na 55 sentimos kada litro nin gasolina, 90 sentimos sa diesel, asin 95 sentimos sa kerosene. Iyon na ni ang ika-6 na sunod-sunod na simanang magkakaigwa nin oil price hike. Bako makangalas ang bigla na pag-atras ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagkandidato kay ni kuta na bilang Vice Presidente sa 2022 election. Sinabi kan political analyst na si Professor Clarita Carlos na abogado ang presidente asin aram kaning may masusuhay siya sa Constitution pag idinagos niya ang pagkandidato. Sigon kay Carlos, klarong nakapalaman sa Constitution na pwede siya nang magserbi sa laog nin sarong termino ang presidente. Pero para sa election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal, pwedeng magkandidato sa vice presidential race si Duterte dahil di manin probisyon sa Constitution na nagbabawal digdi.
Dalan sa mauran na panahon, matumal o maluya ang pagruso para magsumitir ng Certificate of Candidacy para sa 2022 election. Sa ikapat na aldaw kan pagsumitir kan COC na susug sa pigigibong harbor o pigigibo sa Harbor Garden Tent sa Laog kan Sofitel Hotel sa Pasay City, alagad nagkapiparasyon na nagsumitir kan sendang kandidatura. Nagsumitir nin Certificate of Nomination and Acceptance sa COMELEC bilang party list sa Good Kasubawang Udto ang koalisyon ng Indigenous People. Marvelous tayo, alagaan ang sambayanang Pilipino, Asin Gabriela. Naglalaom ang Commission on Election na magkakaigwa ni dakol na substitute filing sa oras na maabot na ang deadline kan pagsumitir ng Certificate of Candidacy sa Oktubre 8. Sigun kay COMELEC spokesman James Jimenez, saro sa mga nailinyang kausa, iyo ang dakol na appointed officials ang nagpaplano na magkandidato sa eleksyon 2022. Mantang pigiling man ang posibilidad na may nagkaparang appointed officials ang habo na ngunang magluso sa poder, dalang taapat at ang pangmaray, asin dakol man ang ahabol sa substitute filing sa sa Nobyembre 15. Base sa lay, kay Puhan, maglusad sa pwesto ang sarong appointed official sa oras na magsumiter sinda nin kandidatura para sa eleksyon. Mantang wala man inailing na sala si Jimenez sa substitute filing dahil parte ni kan sistema kan lay na estratehiya kan kandidato para sorpresaon ang sendang mga kalaban. Magigaramduman na enot nang nagkaiguanin kaparehong pangyayari kan magkandidato sa pagka-presidente si Rodrigo Duterte kan 2016 bilang substitute kan enot na presidential candidate kan PDP laban na si Martin Dinyo. Maabot na sa 62 milyones ang mga botanteng nakapagparehistro para sa 2022 national as in local election. Inibase sa pinakauring datos kan Commission on Election. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na numero ka nagpa-reactivate kan sendang rehistro nasa sobra 800,000, mantang sobra man sa 5 milyones ang mga bagong botanteng nagparehistro. Posibleng madugangan pa ini matapos palawigon ka na ahensya ang voter registration sa good sa Oktubre 30. Sa ngunyan, nagpapadagos ang pagsumitir ng Certificate of Candidacy kan mga makarandidato sa masunod na eleksyon. Mantang nangapudan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa publiko na aprobitsaran ang pinalawig na voter registration para sa diretsong makaboto. Miyaras tanto pupunan sa anom na ospital sa National Capital Region ang pagbakuna sa mga aking may edad 12 sa 17 anyos. Sigun kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, pamayo ka National COVID-19 Vaccination Operation Center, kaya ribanan sa mga nakonfirmar na mapartisipar sa pagbakuna ang National Children's Hospital, Philippine Heart Center, asin Philippine General Hospital. Target kan Philippine Heart Center na primerong mabakunahan ang mga aking may edad 15 sa 17 na may mga heart disease. Isusunod man ang bakuna sa mga kakian sa vaccination site sa mga gobyerno lokal. Miyaras tanto ipig-rekomendar ni Turismo ni Marco Bautista na gibo na 5 aldaw na sana ang quarantine period kan mga biyahirong maralaog sa Pilipinas. Enot kaning nagpapasalamat si Bautista kay Presidente Rodrigo Duterte sa plano kaning gibuhon na 7 aldaw na sana ang quarantine kan mga biyahero. Sinabi ni Bautista na kung may duwang simanang leave ang sarong OFW maabot sa kabanga kan sa indang bakasyon, magagamit sila nila sa quarantine facility.
Sinabi niya na kung babawasan ang quarantine period, siguradong maangat giraray ang turismo. Sa ngunyan, kinakaipon na magtinir nin 10 aldaw sa quarantine facility ang mga biyahero, alagad kaipon pamanggiraray na tapuson ang 14 dias na quarantine sa harong. Ipinahayag kan Department of Health na raiman magiging malala ang side effect ng COVID-19 vaccine sa mga edad 12 sa 17 anyos. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na kaibanan sa mga side effect, iyon mga ordinaryong allergy, kulog nin payo, asin kulog nin lawas. May nagkaparama na nakamati nin myocarditis o pagkulog kan muscle, kan puso alagad, bako man malala. Sa ngunyan, solamente Moderna asin Pfizer natawanin emergency use of authorization para magamit sa mga minor de edad. Miyaras tanto posibleng dai na magsobra pa sa 10,000 kada aldaw ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bilog na nasyon sa katapusan kan Oktubre. Sigun kay Dr. Guido David kan Octa Research Group, nasa 0.91 ang reproduction number o kaskas kan ulakit in COVID-19 sa bilog na nasyon, mantang 0.85 ang reproduction number sa National Capital Region. Sinabi pa ni David na mas mapapakaskas ang pagbaba kan mga kaso ng COVID-19 sa nasyon kung makakontrol kan ibang reyon ang pag-itaas kan mga kaso sa kanya-kanyang mga lugar. Naghagad ng dispensa ang Department of Health may kinaraman sa pagkakaatraso kan pagpapaluwas nin aldawa ng COVID-19 cases bulletin. Sigun sa ahensya, dalan ini kan technical issue sa COVID-19 kaya dalan digdi nasa mga alas 8:30 sa good alas 9 nin banggina ninda na ipapaluwas ang mga updated cases. Sinabi man kan DOH na sa oras na masolusyonan ang problema, ibabalik man ninda sa dating oras na alas 4 nin hapon ang pagpapaluwas nin updated case bulletin. Dahil nahadit si Presidente Rodrigo Duterte sa posibleng human rights cases asin sa investigasyon kan International Criminal Court laban sa iya sa oras na magbaba na siya sa pwesto. Sigun kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dahil jurisdiksyon sa nasyon ng ICC para imbestigaran ang pigsasabing mga panggagadan sa irarum kan war on drugs kan Duterte administration. Magigiramduman na sinabi ni Duterte na makandidato siya sa pagka-vice presidente para magkaiguanin immunity kontra sa criminal charges. Pero kanakaangal daw, inanunsyo kan presidente na siya maretiro na sa bida politika. Iba pang detalles kan Bareta. Kasuhan ang Senado, ininhagyat ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa Malacanang kung kumbinsido ining nakakasobra na ang Senado sa poder kay ining mag-investigar. Katakol man ini kang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na nakakasobra na sa poder ang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa Family Pharmaceutical Corporation na binakalan ni Medical Supplies kan Department of Health. Tanawan ni doon ni Drilon na katotohanan ang pigahanap ninda sa nasabing investigasyon dahil kwarta kan banwaan ang involved sa issue matapos ang pigasabing overpriced na medical supply na binakal kan gobyerno sa Family Pharmaceutical Corporation. Kampante ang Senate Blue Ribbon Committee sa kaligtasan ni formerly official executive na si Crescel Grace Mago matapos mapaduman ang kustudya kini sa Kamara de Representantes. Sigun sa mga senador, natanggal ang sendang pangako matapos na sigurare magpailing si Mago sa pigigibog investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee. Apesar kini, padagos na pigpapangadyi kan mga senador ang kaligtasan ni Mago asin dagos nang maibulgar ang bilog na katotohanan sa issue nin pangdadaya sa petsa kan mga face shield as iniba pang medical supply na binakal kan gobyerno sa Farmally. Mantang nakikipag-uro naman ang Senado sa Kamara para sa pag-ampang kan mga resource person sa masunod na investigasyon kung saan mainot ang lower house sa hearing, mantang sa aga gigibo ang pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee.
Sa gararay na nag-apilar ng dagdag na kompensasyon ang grupo ng mga nurses sa gobyerno. Sigun kay Philippine Nurses Association President Milbert Reyes na bako sufisyente nareceive na sweldo kan mga healthcare workers na padagos na nagtataw ng serbisyo sa nasyon para labanan ang patakot kan COVID-19. Sinabi niyang paragal na ang mga Filipino nurses na nasa pribado asin pampublikong hospital dahil apisar sa kakapusan kan sa indang mga allowances dahil maninda na mamatian ang pagtataonin importansya sa inda kan gobyerno. Sigun pa kay Reyes, napiperita na magtrabaho sa ibang nasyon ang mga nurses dahil hababaw ni marhay ang sa indang pigsusweldo kung ikukumparan ini sa ibang nasyon. Mientras tanto, siniguro ni DILG Secretary Eduardo Año na malabog na sumilyab ang mala anarkiyang sitwasyon sa nasyon araw kan looting, riot, asin karbokan sa tao kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Año, mas disiplinado asin nagsusunod sa ley ang mga Pilipino kumpara sa ibang nasyon kung saan nagkakigwaman ni riot asin looting. Hinagad man ni Anyo sa publiko na maging maikmat asin tulos na mag-usip sa mga otoridad o mag-apod sa 911 kung may makadudang aktibidad sa saindang lugar. Nangapoda si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa publiko na ugalion ng mga G kan banal na rosaryo araw-aldaw. Ini kasunod kan selebrasyon kan Month of Holy Rosary ngunyan Oktubre. Sigun kay Advincula, dakol na milagro ang may kukonektar sa pagpapangadyi inin banal na rosaryo. Partikular na sa mga oras na nina nasa tahaw kan na mamatian na pandemya kausa kan COVID-19. Sinabi ni Advincula na dakol na mga pagkakataon sa istorya kan hustisya, pagrahay asin katalingkasan ang mangingibabaw sa paagi kan pagpapangadyi kan banal na rosaryo na nagpoon matapos ipamidbid kan Santo Papa ang rosaryo kay Saint Dominic. Ang mga parehong o paratubod pwede magsabay sa pagpapangadyi ng rosaryo alas 4 nin aga asin alas 9 nin banggi. Suminakat na sa maabot sa 4 milyones ng mga Pilipino ang daing trabaho kan bulan in Agosto. Ini kasunod kan pagpairarom kanasyon sa mas maigpit na quarantine status sa Metro Manila asin iba pang rehiyon. Base sa Labor Force Survey kan Philippine Statistics Authority, nagduluwas na ang unemployment rate, uminabot na sa 8.1% na masalangkaw sa 6.9% kan Hulyo. Sigun sa Department of Labor and Employment, saro sa pinakamalalang sitwasyon kan labor market nangyari kan 2020 dahil uminabot sa 17.6% ang unemployment rate. Mientras na daiman nagtutugma ang numero kan nawaranin trabaho kan nakaaging taon sa presenting unemployment rate. Ipig-anunsyo kan Philippine Charity Sweepstakes Office na sarong maswerteng parataya ali sa Malvar, Batangas ang pinakaenot na milyonaryo ng Lotto Game ngonya na Oktubre 2021. Inisigun kay PCSO General Manager Royina Garma na nagkakaragting na 8.9 milyones pesos ang kantidad kan jackpot prize sa Mega Lotto 645 na binola kan nakaging banggi ang ginanahan kan masyerting parataya kan matriumpo na maukod niya ang 6-digit winning combination na 091329301019. Inabiso man ni Garma ang masyerting parataya na magdumantulos sa Central Office kan PCSO sa Mandaluyong City, daraan duang valid ID asin winning ticket para makubra na ang premyo. Ipinahayag kan Commission on Election na daina tutugutan kan sendang ahensya ang substitution sa withdrawal wan pagsalida sa mga nahali o naghali na kandidatong nagsumitir kan sendang Certificate of Candidacy pagkatapos kan Nobyembre 15. Sigun kay Comelec spokesman
James Jimenez, kay puan ay sumitir ang pangaran kan masalida bago ang Nobyembre 15. Sinabi pa ni Jimenez na kung ang sarong kandidato nagsumitir kan sa iyang COC pero nagali sa sayang gustong posisyon, pwede ning salidahan kan sa iyang party-mate o kapartido. Nagsumite rin mensahe ang nagkaparang environmental group kay Comelec Chair Sheriff Abbas manunod sa pagkakaigwa ng pro-environmental measures para sa election 2022. Sigun kay EcoWaste Coalition President Eileen Sison, nanaga din da sa Comelec na magkaigwa ni lakdang na mantiniron asin maproteran ang kapalibutan kontra sa naglakop ng mga basura, sharing sa mga plastic pollution, climate change asin COVID-19. Base sa rekomendasyon kan grupo, dapat obligaron ang mga individual as in grupo na makandidato sa eleksyon na sunodon ang Ecological Solid Waste Management Act. Kinabibilangan nini ka mga grupong EcoWaste Coalition, Greenpeace Philippines, Mother Earth Foundation, Zero Waste Philippines, Cavite Green Coalition, Interfacing Development Intervention for Sustainability, Oceana Philippines, NASA Caritas Philippines, as in Urban Poor Association o associates ang rekomendasyon na ini. Protehido sa aranong kan maigot na data privacy and security settings ang Philippine Identification System o PhilSys. Inan siniguro kan Philippine Statistics Authority ang panginot na implementing agency kan nasabing proyekto. Sigun kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, na regular ang pagkondukta nindanin privacy impact assessment para sa disenyo asin proseso kan PhilSys sa paagi kan PIA na pigigibo ng sarong independent third party pig-aaram ang gabos na data privacy asin security risk kaya nakakasiguro ang mga registrants na ligtasan sa indang pribadong informasyon. Ang PIA pigigibo katuwang ang Department of Information and Communication Technology asin compliant sa rekomendasyon asin guidelines kan National Privacy Commission. Pinuunana kan UP Marine experts an October leg research expedition kani sa West Philippine Sea. Ang grupo ninda Dr. Cesar Villanoy, Dr. Fernando Siringin, Dr. Deo Florence Onda asin Dr. Hazel Arceo naglunad sa may panata na makondukta ng Pag-asa Island Research Station Refurbishment Plan. Kay para naman sa team bilang Research Associates in the Dr. Dennis Tanay, ka National Fisheries Research and Development Institute, asin Dr. J. Batong Bakal, kan Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Ipinahayag kan UP Marine Science Institute na matapos ang summer expedition, tututukan kan research team ang pagpapakaray asin installation kan bagong features kay bana na ang solar panel system. Yan mga tugang detalles kay mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pangarakan mga pagriba, manitutan niya sa lado teknikal. Ako po si Winter Aldray sabing mabalos kan sa inong pagantabay. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outing.